Hindi pa ako nakapagpapile ng sagot ang Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere Yung, notice. It's not even a final judgment. So It is publici contestable. so It is publicity stunt. appealable. So mukhang publicity Publicity stunt. stunt. Ayaw naman nilang mag-present ng better argument. Ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako, pati yung hopyang kinakain ko, kukunin nila. Ganun po yung ginagawa. panigurado. Marami na naman hong bibilib sa ating mga kasama dito sa PH Update. Dito sa interview na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Nagugulat daw yung ating mga kasama dito sa PH Update. Dito sa ating bagong sound effects. Yan o para talagang pagka meron ho tayong gustong i-emphasize, talagang madidiinan ho natin yung ating mga punto de vista. Ayun na nga, pero bago yan, isang like at isang subscribe lang. Masaya na ho tayo dito sa PH Update at sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Balita ho natin, yung mga Chinese community sa ating bansa, suportado daw itong si Congressman Rodante Marcoleta. Palakpakan naman. Anak ng tokwa. Itong si Sir Wilson Lee, talagang kitang-kita ho. Ramdam na ramdam natin ang pagsuporta niya dito kay Congressman Rodante Marcoleta. 100% mananalo ho yung mga yan. Itong si Atty. Vic Rodriguez, itong si Kong Dante, kumbaga, shoot na sa banga yung dalawa na yan. Ito, bago natin puntahan yung si Kong Dante Marcoleta, naglabas ho ng saloobin itong si Ma'am Crisette sa mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Base ho dito sa post nitong si Ma'am Crisette, sabi ho niya dito, kung ano-anong mga pinaggagawa ng mga anak ni Padre di Pamilya, kala mo kung sinong mga correct? Mas mukhang kriminakaw pa kayo. Mukha Mukha. Malinaw mga mukhang magnanakaw. Base ito kay Ma'am Crisette Lauretechu. Kay Duterte, mga itsura ng mga trapong to, you cannot handpick a more disgusting Congress. Mga kababayan, alam nyo ho, itong mga congressman na to, ito talaga yung pinaka-nakakadiring kongreso sa kasaysayan ng Pilipinas. Akala ho nitong mga tao na to, ginagawan ho nila ng pabor ang sambayan ng Pilipino. Kung sa tingin ho nila, ginagawan ho nila ng pabor ang sambayan ng Pilipino, dyan sa ginagawa nila na yan, Ang galing! Ang galing! ang galing, di ba? Mantakin nyo yun, mga kriminal. Mga self-confessed drug lord. Ang kanilang mga kinakampihan sa tono base sa kanilang pagsasalita at pag-ayon sa sinasabi nitong kanilang mga resource person na mga kriminal at mga self-confessed drug lord. Yan ang sinasabi natin dito. Sino ba itong mga nasa larawan na to? Ano bang ginawa nila dito sa larawan na to? Amid criticism that their ongoing probe is not primarily in age of legislation, leaders of the Quad Committee, Quadcom, filed two measures in the House of Representatives aimed at classifying extrajudicial killing as heinous crime, as well to institutionalize the nationwide ban on Philippine offshore gaming. Anak ng to. Nagdeklara na nga ako, Presidente, di pa ho ba sapat yung pagtototal ban ng inyong pinuno dyan sa Malacanang na total pogo ban na, kailangan pa rin i-institutionalize. Yan katibayan lamang na wala naman ho talaga silang konkretong batas na gustong amyendahan o gawin dyan sa pagsasagawa nila na yan ng Quad Committee hearing. Diba? Yan lang ho yun. Alam ko naman, karamihan ng mga kasama natin dito, marami ho kasing naliligaw dito sa PH Update. At least, pagka napanood nila ito, narinig nila yung mga punto de vista natin, ma-realize ho nila, kung naniniwala man sila dyan sa ginagawa ng Quadcom na yan, pagka napanood ho nila na to, matauhan ho ang ating ibang mga kababayan. Ayun na nga, dumako ho tayo dito kay Kerwin Espinosa. Alam nyo, ako ito yung theory ko dito. Theory lang naman ho ito mga kababayan. Sa tingin ko kaya nagurgur ang ama nito, kasalanan niyang si Kerwin Espinosa. Kaya wala kang ibang dapat nasisihin sa pagkakagurgur ng ama mo, Kerwin. Alam mo bakit? Base doon sa salaysay ng iyong ama, na itong si Mayor Espinosa,
tumigil na daw siya at yung iba niyong mga kapamilya diyan sa pagiging, pulburon lord diyan sa Albuera. Ikaw daw ang matigas ang ulo. Ayaw mo daw tumigil. Kaya ang tanong dito, mapahanggang sa ngayon ho ba, tuloy-tuloy pa rin ang business niyo? Kaya alam mo, kaya nagurgur ang ama nito kasi hindi tumigil yung operasyon diyan sa Albuera. Nakakulong na ang kanyang ama, tuloy-tuloy pa rin ho ang transaksyon ng ipinagbabawal na pulburon sa Albuera. Yun ho ang dahilan kaya sa tingin natin kaya nagurgur yang si basta kayo nakakulong na kayo, tuloy-tuloy pa rin operasyon nyo. Talagang magugurgur kayo. At kung gurgurin man ng ama mo, wala akong tayong pakialam doon. Pinasok nyo yan Merong buhay na nasisira dyan Kayo ho ba? May pagkontra ho ba kayo sa pagkakagurgur ng magulang nito? Nitong tatay nitong si Kerwin Espinosa? Iiwan ko sa inyo yung katanungan na yan. Ang atin lang naman ho dito, kung ayaw nyong pumasok, kung ayaw nyong mapaso, ayaw nyong magurgor, wag ho kayong pumasok sa ipinagbabawal na droga. Ganun lang ho kasimple yun. Ngayon, pagka pinasok nyo yan, dapat ihanda nyo ang loob nyo na kung sakaling magurgur kayo, wag nyong sisihin ang Estado. Dahil ang trabaho ng Estado, pigilan ang paglaganap ng illegal na droga. At sa pagpigil na yan, panigurado magkakainkwentro dyan dahil bangag yung mga nagtitinda niyan. Yung mga gumagamit at nagtitinda. At kung meron mang nagurgor na nagtitinda o gumagamit, wala ko tayong magagawa. Illegalista yan Ngayon, kung ayaw ho lang pumlakda sa kalsada, wag silang gumawa ng illegal. Ganun lang naman ho kasimple yun. Wag tayong pumasok sa illegal para hindi malagay sa alanganin ang ating mga buhay. Okay? Ngayon, pagka gumawa ka ng illegal, pagka hinabol ka ng mga otoridad, pagka nagurgur ka, iiyak-iyak yung mga yung mga ang dami mong naperwisyong tao. Yung mga naperwisyo mo walang human rights, ganun ho ba 'yon? Anak ng toko. Dito sa bahagi ng video natin na to mga kababayan, ituloy ho natin itong naging interview nitong si Congressman Rodante Marcoleta diyan sa mga media sa Kamuning Bakery Cafe sa Pandesal Forum nitong si Sir Wilson Lee, no. Pakinggan ho natin 'to mga kababayan. Game. May tanong si Cathy pahabol. Last question ko na Yes, lang po yes. ito. Yeah. Kasi po masyado pong naaabuso itong tungkol sa inquiry in aid of legislation. yes. Ano po ba Oo. ano po ba yung tamang Parang proseso? daming hearing. Kasi ilang parang buwan na? masyado pong kaya marami po sa mga resource person po, it's either binabanata ng personal, katulad na nangyari kay VP Sara, Oo. or either talagang pinapagyam talaga sila. So, Ginagawang ano teleserye. talaga ang rules O yan. sa ganyan po? Congressman Maganda yun. Itong si Sir Wilson Lee, halatang gigil na gigil ho Kontante, sige na, sagutin mo na yan. Ano to? Bilisan mo. Game. Ginawa niyo nagulat ako. Dinepensa niyo. Ang nakakalungkot po kasi, Office of the PP. ito po, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Aha. Kaya ako nalulungkot. Dapat po kami sa Congress, kami po sa Kamara, Aha. sa Senado naman ay hiwalay na kapulungan yun. Yes, ho. Sana mas marami sa amin, kung hindi man dapat kami lahat, Mhm. alam namin kung ano yung regulasyon namin. Dapat aralin namin yung aming mga tuntunin. Apat po kasi ang functions ng isang senador o kaya congressman. Ano po yung apat? Una po, yung sinasabi ko sa inyo, paggawa ng batas. Okay. Yung pangalawa po ay yung inquiry in aid of legislation. Kasangkot din po yun sa paggawa ng batas. Kapag binabalangkas po yung batas at nahihirapan siyang kumpletuhin, pwede siyang kumuha ng mag-hearing para makakuha ng resource person para tulungan siya kumpletuhin yung balangkas ng batas. Pangatlo po, ito yung oversight na sinasabi ko. Patawag mo lahat ang departamento na nakakalimot do sa layunin ng batas para siguro mapatupad natin na mabuti. Pang-apat, ito po yung constituent function. Dalawin mo naman yung mga constituent mo, baka kung ano, may Oo kinakain pa po ba kayo? Ito yung apat. Ngayon, ang tanong mo, yung in aid of legislation, Ba't ang tagal? Ilang buwan? nakasangkot do sa paggawa. Na ano po nila nakukompuse po sila Yung in aid of legislation, sa salita pa lang, pantulong sa paggawa ng batas. Sabi po ng Korte Suprema, meron pong limitasyon yun
Hindi pwede Dapat ramuan. magpalabas ka ng legislative purpose. Yun ang isang limitasyon. Yes. Dapat may maliwanag na balangkas ng batas na nasa isip mo na. Kaya ka nagpatawag ng mga resource persons para tulungan ka kompletohin yung nakabalangkas na batas. Hindi political lynching. Hindi ibig sabihin nung tanong ka na ng tanong, kagatas ka lang gagawa ng batas. Hindi po ganun, walang direksyon yun eh. Oo. Pagkatapos sabi niya, yung karapatan ng mga taong tatawagin mo para mag-appear sa sa kapulungan mo in aid of legislation, proteksyonan mo yung karapatan niya. Mm. Wala na pong proteksyon ng mga resource persons ngayon eh. Ano po yung mga proteksyon ng batas? Sabi ko, ayaw niya, sagutin niyo, wag mo siyang pipilitin. Hindi naman In-invoke important. niya yung halimbawa, yung right to privacy. Constitutional right yun eh. At saka Right. Kaso iba na ho ngayon mga kababayan. Pagka yung mga yung mga tanong ng mga crocodile diyan sa house, lalo na diyan sa quad committee na 'yan, hindi ho nasasagot, naano ho sila na nag-aalburoto ho sila at nagko-contempt. Yung tirador ho nila diyan si Paduano. Incrimination. Pagkatapos, sabi ng Korte Suprema, Oo. lahat ng itatanong mo, kailangan may pertinency do sa subject matter of inquiry. Of the law. Yes, sir. Meron ka kasing panukalang batas eh, nakabalangkas na. Lahat ng itatanong mo, dapat konektado doon sa pagbabalangkas mo ng batas na yon. Hindi Doon pwedeng lamang sa pagkumpleto mo ng balangkas na yon. Itatanong mo, boyfriend mo ba yan? asawa mo ba yan? Bakit bakit Oo. pareho kayo ng kulay ng damit? Oo nga. Anong pangalan ng nanay mo? Boyfriend mo ba yan? May- Asawa nga. Oo. Tingnan po ninyo yung Quadcom. Napansin Si ano ho yun, tawag dito, yung tatanong sa kulay ng damit, yung si, hindi sa Quadcom yun, sa Senado yun, si Senator Jinggoy. Diyan naman sa Quadcom, ang pinaka-intrigero, yaang si Paduano. niyo po ba kung ba't ayaw ko sumama dyan? Oo. Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. At sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Pero sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag po yan. Ang galing ni Congressman Marcoleta. Ay, may tanong dito sa kaliwa. Yes. Pakilala, anong name ninyo? Yes. So good afternoon po, Congressman Marcoleta. I'm May Andumagit po from EuroTV. Ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy. Nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin nyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradisyon po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004. 3 Vice Presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli de Castro, Jojo Binay, Leni Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa 3 dakilang bahagi ng ating pamahalaan, hindi na po tinatanong pagka pinag-uusapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag nandun na tayo sa pagkakagasta ng budget.
Hindi sa yung mismo proposing. Oo. nagpo-propose lang. Ang tinatanong nila, Ang hindi agenda, naman ang proposing. 2025, ang tinatanong nila is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon, ang Vice President natin, si Sara Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. Grabe naman. 13 minutes. Kasi proposal lang. 2023, wala pang awayan, 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-away kami? So ang tinatanong ko, are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa? Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another agenda. The reason why the office of the Vice President in so far as the confidential fund is concerned was issued a notice of disallowance, ito yung ebidensya that she is accountable. Yung Correct. pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Wala Malinaw ho yun mga kababayan. Kaso dapat ipasara, dapat kasi yung yan ang House of Representative, ipasara na ho nila yung COA. Sila na rin mag-audit kasi lahat na lang ho, sila na rin maging NBI, maging police. Yan, sila naghahanap din sila, hinahanap nila tong si Attorney Harry Roque. Sila na lahat, ba't pa na, anak ng toko. Binigyan natin ang kapangyarihan ng COA para bantayan yung mga budget na pinagkakaloob sa iba't ibang ahensya. Ngayon, itong mga itong mga crocodile, itong mga aso ni Tambaluslos, pati yung trabaho ng Commission on Audit, pinakikialaman ho nila. In aid of legislation daw. Kung in aid of legislation, bakit nila tinatanong yung 2023 OVP budget? Labo talaga. Di ba? Hindi ho talaga mahirap ho talagang lusutan itong mga pinaggagawa ng mga aso ni Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Napaka-imposible. iligtas doon. Walang makakiiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro bagito eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that she needs to produce. Halimbawa, wala po yung supporting document, wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Ba't kayo ang nagtatatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has 6 months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglululundag na pati yung salitang naglululundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil lahat, trying to jump on the Vice President. Wala na po yung galangan eh. Ang sabi ko, kung ganito tayo, ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one is questioning. No one is defending. Did you know that? Walang tumayo para i-depensa yung budget namin. Na siguro higit na malaki kaysa budget ng Office of the Vice President. Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President, dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasat kung tama na yung pagkakagasta. Hindi pa ako nakapagpapile ng sagot ng Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So it is contestable. So It is appealable. So mukhang Publicity stunt. Politicizing. Mining for evidence. Preparatory to the filing of an impeachment complaint. Ayun. Nailatag ho nitong si Congressman Rodante Marcoleta sa isang sentence kung ano nga ba ang ginagawa ng mga ungas na congressman dyan sa Quad Committee. Diyan sa ano pa ba yung Committee on Good Government and Public Accountability. Yun na yun eh. Yan po yung aking conclusion. Very obvious na political theater yan nangyayari. Yes, sir. Kaya very clear ang utak ni Congressman Marcoleta. May alam siya sa batas. Next Yes, question. ma'am.
Moving Next on section. po, Kong, good afternoon, Riza Lopez po from EuroTV. Though you are removed from the Committee on Appointments, tumatakbo po kayo bilang senator ngayon, would you mind to give a comment po sa pagkaka-appoint kay former Cavite Governor John Vic Remulla? Or do you think this is some kind of political power since marami ng mga paulit-ulit na apelido na Ah, lumalabas ngayon sa dalawang gobyerno? kapatid. So, what do you think of this? Thank you po. Nagugulat mga tao. Bakit tao? Dalawang parehong apelido na sa kabinete. Comment daw. I cannot question the wisdom of the president. Yung po kasing power to appoint resides solely in the president. Aha. Wala pong ibang opisyal ng ating bansa Okay. ang pwedeng magnombra, mag-nominate, mag-designate. Tanging-tangi lamang po ang Pangulo ng Pilipinas. Pero yung kanyang appointment na yan o yung kanyang nomination will be subjected to a commission. Para sa ganun po, yung merit and fitness of any appointee or designee of the president will be somehow evaluated In the Congress. and assessed by a commission and appointment. Ito po ay isang independent commission designated by the Constitution itself. Hindi po nagle-legislate yung commission and appointments. Kahit na po yung 12 ay members of the House of Representatives and the others are senators, their duty is not to legislate. Their duty is to make certain that the appointee or the designee of the president is competent to do his job. Ngayon po, wala na po ako sa commission and appointment, so I will not be able to exercise that duty anymore. Noon pong ako'y membro pa doon, alam naman po nila that Yeah. I objected to at least 2 of them na sinabi Wow. ko kahit na 5 senador po yung nakalaban ko, hindi po ako pumayag na magpatalo doon. Yun po yung pagkaka-appoint ng isang ambassador sa Papua New Guinea. I stood on my ground even if 5 senators disagreed with me. So you are a working legislator, hindi kayo oo ng oo lang na yes man. Kung tama po kasi, wala po akong magagawa. Ilalaban ko po yung kahit saan kami makarating. Yung? Pag tama po, kung alam kong tama. Kung hindi naman po tama, sabihin nila sa akin tama, but they should argue. They should present a better argument para malaman natin na sila yung tama. Pero yung nangyayari sa amin ngayon, if I present an argument, ayaw naman nilang mag-present ng better argument, ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako, pati yung hopyang kinakain ko, kukunin nila. Ganun po yung ginagawa. Correct. Yun na yun ho ang ginagawa dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Naglalatag ng argumento, ang ginagawa ho nila ng gugulo. Correct. Congressman, gusto ng Pilipino mga katulad niyo na lumalaban, hindi puro oo ng oo lang. Dapat exciting ang politika natin, Congressman. Kaya ako, sir, dito sa Pandesal Forum, we are normally non-partisan. Pero in your personal case, I will personally vote for you and many of the journalists want you. May tanong. Ayun na nga mga kababayan, imagine pati itong si Sir Wilson Lee talagang tahasan na nga nagpakita ng suporta dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Sinusubaybayan ho kasi natin yung Pandesal Forum na yan. Ayun pa lang kay Senator Amy, anak ng toko. Mamaya, yan ang nga pa sinasabi. Buti na lang, natira natin to. Kung hindi natin pinasadahan to, di natin maaalala yung kay Senator Amy Marcos. Maraming salamat po muli sa pagsama sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.